Okay, makita nyo, no, ma'am, nag-trade ako, pero may stop loss tayo. Click natin itong arrow. Tapos, ayan po, $5. May stop loss ako na 4,568. Click natin yan. Ayan. Ayan po yung trade ko. Bali, naka-stop loss ako. Click ko po itong trade. Tapos, modify. Ayan, nakalagay yung stop loss ko, 4,568. Pag pupunta ng 4,568, mag-out na siya. Rather than kung ano pa man, meron ka ng $4. Yun yung expected ko, estimated. Nilagay ko na sa stop loss ko. Kanina kasi ang stop loss ko is mababa. Parang 4,560. Umakyat na siya. Kaya 4,560 something. Kaya inakyat ko na. Nung nakita kong kumikita na, nilalock in ko na siya sa $4 para meron na akong kita. Ganun ang ginagawa ko. Bali, dito po ilalagay niyo yung stop loss, pero pwede niyo i-adjust tong stop loss, no? Yung stop loss na yan, pwede niyo i-adjust. Kanina kasi nasa 4,564 ako pumasok, tapos nilakin ko sa $1 muna, 4,565. Tapos nung umakyat naman, nilakin ko na sa 4,568 kasi at least sure ball na ako na $4. Pero pwede ko rin siya lagay sa take profit. Sa take profit, yung kunyari kung ano yung lalabas, ako kasi ina-accept ko yung stop loss ko pa konti-konti. Ganun ang ginagawa ko. Pero okay na ako yan. Yan lang naman ang kailangan yung malaman eh. Importante yung stop loss para kung hanggang saan lang yung pera na pwede nyong ilaban. Tapos yung take profit, pag gusto nyo nang mag-out. So far, hindi pa naman ako naglagay ng out kasi baka tumaas pa yung market. Kaya hinahayaan ko lang siya. Pero kung bumaba siya ng $4, mag-out na ako. Automatic. Okay na ako na may $4 kaysa sa wala. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kung makikita nyo, ito ayan. Live account po yan para makita nyo. Ayan. Siguro baka bumalik ng $4 yan. Okay na rin. Pero may ano na ako. Ang tandaan nyo po, stop loss, take profit. Tapos kung makikita nyo dito sa buy ng dollar ko, pumasok ako ng 45.64. Ngayon, dahil na ang buy po ako, 45.68 na. Ibig sabihin, umakyat na siya. May kita na ako noon. Kaya nasa akin na yun kung i-out ko. Pero kasi nag-ready na ako. Pag bumaba siya, out na ako para safe na ako. Safe. Hindi tayo problema. Okay, balik po tayo, no? Slide down ko. Okay, ayan po yan. Ngayon, ito yung pag nagpumasok ka muna kasi nga papasok ka pa lang para mag-trade. Lahat na ipapasok mong trading position, pupunta muna din sa pending. Sa pending po, nandiyan kunyari, pumasok ka po ng 4,564. Hanggat hindi pumapunta sa 4,564 dahil nga meron tayong limit. So 4,564 ako nag-enter. Pag pumunta ng 4,564, yung pending na yan, nakaabang lang dito yan, bigla papasok yan sa position. Ayan, kagaya niyan, ayan, nasa position niya, 4,564. Pumasok sa position, ibig sabihin, natamaan niya. Kaya, pag tama niya, napalilipat sa position. Ngayon, sa pending po, sa position, pwede nyo na kagad ayusin yung take profit nyo at stop loss. Basta ito, modify position po. Pinuto yung modify position. Okay? Balik po tayo. Click nyo po na yung screen sa beses. Tapos, modify position. Tapos makikita nyo yung stop loss. Sa stop loss at take profit, dyan na kayo maglalaro. Ako kasi ginagawa ko, pag nakita ko ma-accept na, inakit ko na rin yung stop loss ko para hindi ako ma-sureball na bumagsak uli, masiro pa ako, wala akong iuwi. Kaya ganun ginagawa ko. Ito sa take profit, nasa inyo na yan kung gaano kalaki yung gusto yung take profit. Pero kasi sa akin, nakaabang naman ako, hindi na ako nag-expect yung take profit. Yung take profit kasi pwede mong iwan yan, kunyari kung matutulog ka. Hindi naman ako matutulog, kaya itong ginawa ko to para sa inyo, ma'am, para maintindihan nyo po, no? Bako po. Bako tayo. Ngayon, meron po ditong makikita kayo na candle. Okay, click nyo po itong candle, pinlik ko. Ngayon, lalabas po yung mga currency na pwede natin laruin. Makikita nyo naman yung floating nakita ko, 465. Pag nag $4 siya, mag-out naman niya automatic. Tapos meron po tayong equity, ibig sabihin yan yung pera na natitira ko, yung margin level. Pero ngayon, kung mas maganda, click nyo lang po itong dollar, XAU USD. Diyan po ako naglalaro, okay? Ngayon, naka-timer po tayo. Kung mapapasin nyo yung screen, ayan po yung actual tumatakbo. 45.68 yung running ng gold. Tapos ito po yung graphics niya. Kung makikita nyo po dito sa baba ko yung sa chart yung M. Ibig sabihin yung 1 minute. 1 minute chart po to. Pag kinlik ko po yan, ayan, may 5 minute chart. Magbabago. Ayan, 5 minute chart po to. Ayan. Ngayon, pag kinlik ko po ng uli, 1 hour chart. Ibig sabihin niya, kada isang candlestick na yan ay katumbas
katumbas ng 1 oras. Ngayon, ito naman, 1 minute, kada isang candlestick po, katumbas niyan is 1 minute. Okay? O yan, kaganyan. Zoom ko lang po, para makita nyo lahat. Lahat yan tumatakbo yan, kada isang candlestick na guhit, 1 minute. Kada isang candlestick na guhit, 1 minute. Ganun po yan. Okay? Ito po yung katawag dito is lower time frame, mas mababang time frame. O, nag-out na po ako. Ibig sabihin, pumasok na po. Tingnan po natin ha. Click ko tong arrow. Tapos punta po tayo sa, ito yung box na to. Click ko yung box. Ayan. Nawala na yung position. Punta po tayo sa order history. Order history. Kaya makikita nyo, baba ko lang po. Ayun. Mali halos $3.89 ang nakuha ko. Good na yun kaysa wala. Diba? Good na po yan kaysa wala. O. Ibig sabihin, kumikita ka ng ganyan, good na po yan kaysa sa wala ka nakukuha. Ako, okay na ako dyan. Sabihin, barya-barya pero totoo. So, lumalulobit na po. Barya-barya pero totoo. Kaya, yan po yung nakikita natin dito. I-scroll ko yung packet, no? Kita nyo, wala na yung floating ko. Napunta na po sa equity. Sabihin nyo, kita ko. Doon na po. Makikita nyo lang po yung history nyo sa order history. Tapos pag nag-trade na kayo kung buy or sell, mapupunta muna yan sa pending. May wala na kasi. Tapos pag na-hit niya yung saktong gusto yung pasok ng trend sa trading nyo, kunyari 4568. Pag natamaan yung 4568, lilipat ka guys sa posisyon. Dito nyo na makikita yung kagaya na pinakita ko kanina. Pwede nyo naman i-replay ito eh. Ngayon balik muna po tayo ma'am sa dito, yan, sa trade, okay? Balik tayo sa gold. Bumaba na po siya. Kaya ngayon, yung 4568 ko nag-out na kasi 4567 automatic nag-out na siya. At least, kumita ka kasi sa wala. Kasi talaga ang trading, naglalaro po yan. Ngayon, i-click nyo lang po kung sell o buy ang gusto nyo. Yung sell po, ibig sabihin, ang pagkakaintindi nyo sa market, bababa. Zoom ko lang po. Okay, zoom. Zoom ko lang yan, ma'am, para makita nyo. Ngayon, pagkaka-zoom kasi yan, ibig sabihin, itong dulong-dulong tong green na to, pag nag-umpisa kang mag-trade ngayon, dalawa pong dali mo, simula dyan bababa, o simula dyan sa 4567 is aakyat. Yan lang pagpipilihan mo, kaya red and green. Mula dyan, ikaw magsasabi kung ano sa tingin mo, pagkakaintindi mo, na magiging future move niya, kung going down o going up. Kaya ganyan po yung sitwasyon ng trading. Pero ituturo ko pa po sa inyo lahat, no? Pero mas maganda na naiintindihan nyo muna yung mga boto na pinipindot. Yan. Importante po dapat alam nyo kung kailan kayo magbabay tsaka magsisell. Na ayon sa pagkakaintindi nyo kung ano yung itsura ng market. Katulad po nito. Kung makikita nyo, yan ko na po sa 5 minutes. 5 minutes time frame. Yung market, up, down, up, down, up, down. Yun lang naman sasabayan mo eh. Pag bumaba, mag-sell ka, mag-buy ka, aakyat. Sandali mama. Okay. Pag bumaba, ganun lang. Ito, isa na sa mga kakilala natin, ang trader namin, mapapuksan ko na lang dahil makakabawi na daw siya. Di ba? Sir Odin, konti lang, bawi ko na yung talo ko nung nakaraan. Mga isa sa mga naturuan natin. Okay, magagaling na po sila. Okay, ma'am, balik mo na ako. Ayun. Bali, ang trade po is up, down, up, down. Down, mag-buy kayo, paakyat. Pag nakita nyo naman umakyat ng sobra, mag-sell kayo dahil bababa yan. Wala pong trend dyan, kundi up, down, up, down, up, down. Yes, ma'am. Ngayon, tingnan nyo muna, ma'am. Meron pa akong i-send ng mga video sa inyo para maintindihan nyo siguro. Makakapag-live session tayo, ma'am. Balikan ko kayo kasi meron pa tayong kakausapin ng mga trader. Thank you, ma'am.